Sa ating may init na balita ngayong araw, radio broadcaster na si Ted Filon ay diretsahang binantaan si Pangulong Kuting Jr. at First Lady Lizata Nas sa kaniyang programa kanina. Ayon kay Filon, ang kasalukuyang administrasyon ay nagdurusa sa bulok na sistema na lumalala ang kondisyon ng bansa. Sa kaniyang pahayag, matapang na kwenesyon ni Filon ang kakayahan ng pamunuan sa pagtugon sa mga pangunahing isyu tulad ng ekonomiya at korupsyon. Hindi rin nakaligtas sa kaniyang kritisismo si First Lady Lizata Nas na umano'y hindi nakakatulong sa pagpapatatag ng gobyerno. Ang mga salitang ito ni Filon ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at nagpasiklab ng mga diskusyon sa social media. Samantala, hindi lamang si Filon ang bumatikos sa kanyang administrasyon, pati na rin ang hate ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya. Ayon sa Senadora, kinakailangan ng agarang pagbabago sa pamahalaan at pagtugon sa mga problema ng bansa. Anya, hindi sapat ang mga kasalukuyang hakbang at kailangang magpatupad ng mas matibay at epektibong mga solusyon. Patuloy namin kayong iuulat sa mga susunod na kaganapan hinggil sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito po, good news. Unti-unti nang nagigising ang mga journalist sa mainstream media sa kabalastugan sa pagmamalabis ng mga tao sa likod ng bagong Pilipinas. Okay? Isa na ito si Ted Filon. Nako. Merong viral ngayon na video sa TikTok. Itong si Ted Filon, meron siyang kinompose na panata. Ito, reaction niya siguro sa bagong Pilipinas, hymn at panata ng bagong Pilipinas na pinipilit ng gobyernong ito na ipakanta, ipa-recite sa mga Pilipino. Sa gobyerno, yung government employees. Nako, ang ganda nitong kinompose ni Ted Filon. Title niya is Panata ng Nambubudol sa Pilipino. Okay, ito yung TikTok. I-play ko lang ha. Nambubudol sa Pilipino. Panata. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop na mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sambayanan. Okay, palakpak naman dyan. Gusto niyong ulitin? Dali ha. Ngayon, ito naman ang ulitin natin. Laban sa mga nambubudol sa Pilipino. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino,
Iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop na mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sigaw ng sambayanan. Okay. So, grabe, no? Kaya, saludo. Saludo tayo kay Ted Filon. Yan ang tunay na journalist. Gising na gising sa katotohanan. So, ang tanong, kumusta yung ibang mga TV anchors na mga kasabayan ni Ted Filon? Ano kaya ang nangyayari sa kanila? Kailan sila magigising? Okay. Malala natin nung kampanyahan pa nung May 2022 election, sino yung mga grabing batikos sa candidate BBM? Karen Davila. Jessica Soho. Meron pa sa ANC yung kalimutan ko yung pangalan. Basta ANC. Parang Christina. Basta ang dami nilang sino pa? Pinky Wet. Nasaan na sila ngayon? Di ba nila nakikita ang kalagayan ng bagong Pilipinas? Kaya ako, tuwan-tuwa ako dito sa ginawa ni Ted Filon. Sandali isinulat ko yung kanyang Gusto kong i-memorize. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa bagong Pilipinas. Hindi to yung exact. Parang mabilisan ko lang tinik, no? So, ako, Pilipino ako, magbantay. Kasi yung pagnanakaw ng pera ng taong bayan, grabe. Kaya mayroon ng hasag na hindi mo pera yan. Parang ganun. Sa Kongreso? Yung resolution number 10? yung siniwalat ni Sasasot? Yung wala nang audit sa COA. Certification lang. Grabe. So, dapat mapagmatsyag tayo dahil pera natin yan. Ano ba? Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at dangal. Ito, matapang at marangal itong Ted Filon. Again, saludo kay Mr. Ted Filon, tunay na journalist na may pagmamalasakit sa kanyang kapwa Pilipino. Sisiwalat ko ng buong tapang at dangal ang mga katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na lingkod bayan. Correct. Kaya nila, may palaging press release dyan, palaging may medyang kasama, kahit pinapakita na totoo siyang naglilingkod sa taong bayan. Kailang ang totoo, yung political ambition niya na maging presidente by 2020. Ito, tamang-tama. Yung patama ni Ted Filon. Bilang Pilipino, ito na, ihalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmulat sa kaisipan ng mga dukhang nililinlang ng mga tao sa likod ng bagong Pilipinas. Wow! Ang galing. Ano kaya? Si Ted Filon mismong gumawa nito o staff niya, writer niya, whoever gumawa ng panatang mambubudol sa Pilipinas na ito is he or she speaks from his or her heart. Ito ang mga nangyayari ngayon. So ito na yung panawagan bilang mga Pilipino. Magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol. Okay. Marami pang mga tulog dyan.
Wala lang. Ako, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito na nagsasalita na rin tungkol sa nangyayari sa tambayan. Kasi, ano yung kasabihan? Evil triumphs when good men do nothing. Ito na, si Ted Filon. He is doing nothing. Sino pa yan? Maharlika, Sasot, yung mga ibang mga social media influencers. Ako, kaunti lang ang akin. At least nagsasalita ako. Hindi yung wala lang. Walang pakialam. Dapat makialam tayo. Niluloko na tayo ng harap-harapan. So, bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop, mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw ng may tapang, mga kabalastugan ng mga opisyal ng bayan, sabay-sabay tayong sisigaw, sigaw ng sambayanan. Tama na, sobra na. Grabe. Sana madagdagan pa ang katulad ni Ted Filon na nasa mainstream media. At ito, medyo kabado ako sa kalagayan ni Ted Filon. Dahil sigurado, ang mga nasa powers that be, yung nasa palasyo, galit na galit dito. So anong susunod? Yung mga ganyan nagsasalita, naggurgur. Tignan niyo ang nangyari sa SMNI. Gurgur na lahat. Kaya, I believe, yung sinasabi ni Marlica na marami sa mainstream media na gustong magsalita. Kailang takot lang sila, pinipigilan sila ng mga may-ari ng media outlet, print man yan or broadcast. Kasi igugurgur sila eh. So, TV5, itong baka igurgur ng palasyo ang TV5, I don't know. Kailang, sana, madagdagan pa ang isang Ted Filon na walang takot, buong dangal na isinisiwalat ang kabalastugan ng mga tao na nasa likod ng ma-assure lang sila. Pilipinas. Anyway, we thank DOH Secretary Ted Herbosa and DBM Secretary Amina Pangandaman for joining us today. During the past hearings, we have urged the DOH and DBM to reconcile the records. Pangatlo na po itong hearing na ito sa pagdidinig ng health emergency allowance and expedite the release of health emergency allowance due to our healthcare workers. Parati kong sinasabi, sila po ang hero ng panahon ng pandemya, pinaghirapan na po nila ito, services rendered na po ito, dapat po ibigay sa kanila kung ano po ang nararapat para sa kanila. Hindi na sila dapat magpakaawa para sa benepisyo na para naman po sa kanila ayon sa batas. Isa tayo sa author at co-sponsor ng Republic Act 11712 o Public Health Emergency Benefits and Allowances Act. Kaya naman hindi tayo titigil sa pagbabantay at pagsusulong na maibigay po ito sa kanila kahit bilang legislator po ako. Sa pag-iikot ko po sa iba't ibang lugar sa bansa, kapag pumupunta po ako sa ospital o sa mga super health center, in fact, ito si Mamo, nakita ko nung Sabado, sa Calauan, Laguna, Philippine Nurses Association Convention, may mga nurses na nakaalis na po ng bansa. Yung iba po'y namatay na, hindi pa nila nakukuha ang kanilang HEA. Wala ba itong katapusan? Hanggat hindi nababayaran ang HEA nila, ay hindi po tayo titigil. Kawawa talaga kahit saan. Yun sinisigaw talaga nila. HEA. Hindi naman HEA pangalan ko. Senator Bongo po ang pangalan ko. Ito, pakinggan natin. No? Para makarating po sa kanila. O HEA daw. Parinig yung HEA.
Ma'am, lagyan natin yung gitna ng nickname mo, Secretary Amina Heya Pangandaman. Wala ko nga din po, Heya, yung pangalan. Anyway, Pagpunta ko rito sa Philippine Nurses Association, yun pa rin sisigaw niya. Hiya pa rin. Kayo ang hero ng pandemya. Heya pa Ano rin, no? sisigaw niyo? Heya, heya, heya. Yan o, BSW Heya pa rin sinisigaw. Hindi naman ako Heya ang pangalan ko. Dito si Secretary Heya Pangandaman, Secretary Ted Heya Herbosa. O tama-tama, Herbosa Heya. Boss. Anyway, maalala niyo po na nung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na-mention niya po na isa po ito sa kanyang prioridad. And I'm sure ay tinutugunan po ng ating DBM. Yan po ang ating tatalakayin mamaya kung paano na nila ito tinugunan. Sabi ko, this committee has been an avenue for healthcare workers in the previous hearings and it will continue to be a platform for them to voice out their concerns. To our healthcare workers, I am one with you in your call for the release of your much deserved allowances. We shall also discuss today the status of the implementation of Philippine Health Facility Development Plan, including the implementation of Republic Act 11959 or the Regional Specialty Centers Act, which I am the principal sponsor. At prioridad po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ni Senate President Mig Subiri. Ito pong Regional Specialty Centers Act. A budget of around 10 billion was included this year for the establishment of various specialty centers in DOH hospitals. We want to know the status of its implementation. We also want to ensure that public health facilities we are constructing would be operational. Dapat po'y mapapakinabangan po ito at hindi po ito magiging white elephant. For this hearing, we will also tackle the bills increasing the bed capacity of Philippine General Hospital. Today, PGH is considered one of the biggest modern government tertiary hospital in the Philippines, servicing more than 600,000 patients annually. It remains a national referral center for tertiary care, providing direct and quality patient services to thousands of indigent Filipinos all over the country. Due to its extensive range of services, numerous Filipinos are frequently availing the services of PGH, mostly serving indigent patients. Marami pong magagaling na doktor dyan na nagboboluntaryong tumulong. PGH frequently exceeds its operational capacity, often exceeding 200% of its daily limit. Malapit po sa puso ko ang PGH dahil karamihan ng mga lumalapit dyan ay mga mahirap nating kababayan. Kamakailan lang po noong nasunugan ng PGH, agad tayo nagsagawa ng feeding program sa mga pasyenteng apektado. At maalala ko nung panahon po ni dating Pangulong Duterte ay nagbigay po siya ng suporta monthly para sa mga indigent patients. In fact, nagbigay siya ng maximum of 100,000 though hindi nyo naman nauubos. Yun po yung pantulong talaga sa mga indigent patients. At na-avail rin po nila ito sa Malasakit Center po ng PGH. At ngayong taon na ito, ano na ho kaya ang status ng halfway house po sa PGH. Yung halfway house po, ito po yung pasilidad sa mga watchers na walang, yung iba kasi dyan ma'am, nandyan lang po sa bangketa, sa gilid lang po nag-aantay sa habang yung inaantay nila yung tatawagin yung pasyente nila, kawawa, wala silang malutuan, wala silang mahigaan, nandyan lang po sa gilid-gilid lang sila. Ngayon po, tatayuan sila ng halfway house po dyan sa PGH at yun rin po yung plano natin sa ibang hospital para naman po meron silang mapapahingahan kahit sandali habang nag-aantay sila sa kanilang pasyente. Importante po itong PGH na matulungan pa natin at ma-improve pa natin. Makakaasa po kayo sa patuloy nating susuportahan kung ano man po makakatulong sa PGH. We shall also discuss today the bills establishing a National Center for Geriatric Health. Para po ito sa mga matatanda
at senior citizens dahil alam naman natin na hindi maiwasang magkasakit habang tumatanda tayo. Maaring kailangan ng dedicated hospital para sa kanila. This initiative is in line with the Regional Specialty Centers Act, which seeks to establish specialized health facilities. We must ensure the right to health of our senior citizens by ensuring that health services are available and accessible to them through the establishment of specialized hospital and research institute. In our effort to make medical services accessible, we shall also seek the updates on the medical assistance program of the DOH, which is in line with Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act. For instance, I heard of reports that the West Visayas State University Medical Center, lumapit po bigla na guest speaker po ako doon sa PNA, na kulang na po ang pondo nila para sa medical assistance for indigent patients. At may iba pa bang mga hospital na kulang pa po. Di ba 58 billion po ang pondo ng inyong MAIP, Medical Assistance for Indigent Patients. It was also reported that the DBM released 2.4 billion for medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIF, no? Gusto nating malaman kung natutulungan ba ang mga hospital nito. Section 9 of Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Act provides that no co-payment shall be charged for services rendered in basic or ward accommodation. Ito po yung tinatawag na no balance billing. Gusto nating malaman kung paano na po na-implementa ito ng DOH, lalo na sa mga DOH hospitals. I commend Dr. Emmer po na puntahan ko po itong ang Conrado Estrella General Medical Center po dyan sa Rosales sa Pangasinan. Nag-implement po sila ng no balance billing. Ginagawa niya talaga ng paraan. Yan, nire-refer niya pondo rito and even siguro sa kanilang pondo ng hospital. Basta ang ni-implement niya doon is no balance billing sa kanilang hospital. It's DOH hospital po itong sa Conrado Estrella. With that being said, this committee would like to be updated on the state of healthcare system and the status of our efforts to further improve it. Magtulungan po tayo para makapagbigay ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga hopeless, helpless at walang malapitan. Unahin na lang po natin para makaalis na rin po ang ating mahal na Secretary Amina Pangandaman. Unahin po nating talakayin ang health emergency allowance at para makauwi na rin po ang ating iba't ibang grupo, no? From Binyan pa po itong iba, from Hospital ng Manila at spokesperson ng United Private Hospital Unions of the Philippines. Gusto lang po nating marinig. To start, we would like to know the updates on the release and distribution of the health emergency allowance sa pag-iikot ko po, no? Ito rin sinisigaw nila. And I'm sure na meron na pong ginagawa ang ating Department of Health after 2 hearings. Nakipag-coordinate na po sila sa DBM. I mean, even before the hearing, nagkakaroon naman po sila ng maayos na coordination. Gusto lang po nating marinig kung na-reconcile na po yung record, na ayos na ba, at ano ho ba ang aasahan ng ating mga health workers sa mga susunod pang buwan at sa mga susunod pang taon. Secretary Pangandaman. Good morning po. Good morning, Senator Bongo. Good morning, Secretary Herbosa. Hindi ko na po ibibigay siguro yung mga detalye at saka yung mga numero because it has already been explained since day one nung nag-start po yung hearing nyo. But I'll just give the in general terms. Ang DBM po ay nakapag-allocate na po ng roughly 91.283 billion pesos. That's been released to DOH po. Ang GAA po dito is 53 billion. Under program appropriations po ay 25.6 billion. Sa bayanihan po, 9 billion. Sa MPBF po, 445 million pesos. At saka sa contingent fund po is almost 3 billion. Out of that amount po, 73.261 billion po ang nailabas na po natin para sa health emergency allowance. Kasi po, kung makikita nyo po, yung buong
amount na po yun. Yung iba po dun meron po tayong tinatawag na special risk allowance, meron din po tinatawag na COVID-19 sickness and death compensation and other benefits, accommodation and transportation. This was released during the time nung may COVID po. So to date, we released a total of 73.2, covering from July 1, 2021 to 2023 po, yung amount na yon. 73.261 billion pesos po. So ito po ay nasa DOH na po. At yung DOH po ang bahala pong mag-identify ng mga beneficiaries para dito po. So para po sa 2024 po this year, we have allocated 19.962 billion pesos po for this year. And there's also an amount of 2.3 billion under the program appropriation. And all of this po was comprehensively released to the Department of Health as early as January 2024 po. Now, upon consultation po and close coordination with DOH, humingi po kami ng total universe because when we entered the administration po, yes po, sinabi po ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos na kailangan po natin ito mabayaran lahat. At tuwing nakikita po kami sa cabinet meeting, lagi po niya ito pinapaalala sa aming dalawa ni Secretary, lalo na po sa aming pong dalawa, lagi po niya to sa aming pinapaalala. At kabilin-bilinan po ng ating Presidente na kung pwede po sana mabayaran natin yung balanse. So umupo po kami dalawa ni Secretary dahil gusto po namin malaman yung total universe po nitong HEA. Kasi nung umupo po kami, hindi po namin alam kung magkano po yung total na balanse na kailangan nating bayaran. Hindi po namin kaya magbigay ng pondo at saka malagyan po sa ating NEP yung pondo po kung hindi po namin alam yung universe. But now po, I think they already met and ang kailangan po nila is 103.5. That's the total po. So with all the releases, ang kulang na lang po is 27 billion pesos po. And sa 27 billion, meron pong 2.3 billion sa program appropriations. Ito po yung mga gusto po sana namin gawin para po sana mabayaran po ito, para po mapabilis. First, we'll try to tap the program appropriations kung kaya po natin. Basta po meron po 2.3 billion dyan. Second po, internal budget po ng DOH. They will try to look po for funds within their budget po na pwede po nilang ma-realign para po sa HEA. And third po, we're in the process of doing drafting our 2025 national budget po. So, binigay din po yon ng DOH sa atin sa kanilang budget proposal sa DBM po. Yun po, sir. Salamat, Secretary Mina. Ngayon, tanong ko lang, itong sa, halimbawa, itong sa PHW natin, yung mga nasa LGU, itong mga nasa private hospitals, sino in charge sa DBM na consider na ito, na lista na ba, na encoded na ba? So payables na lang po ito. So yun na lang po hinahanapan ngayon. Cash na lang po. Pero ang ibig ko sabihin, pagkatapos ba nitong 2025, assuming na mabayaran ninyo sa 2025 lahat, ay wala nang mga listahan na biglang may magsasubmit pa sa kanila dahil hindi sila nasama sa listahan? Mr. Chair, there will be some changes but it will be very minimal. Mga appeals na lang po ito. Appeals. But kaya namin, namin sa savings. So, ibig sabihin, itong sa BHW ng Binyan, halimbawa LGU sila, kasama na po ito sa inyong listahan? Yes. We have a listing of all the breakdown sa 27 billion. Private and sa LGU. Okay. 27 billion, ito yung kulang. Kulang. Or appropriation pa. For appropriation next year. So, itong 27 billion na ito na yung pinaka-nasala nyo na po na amount. Ang tanong ko, saan nyo pwedeng
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!